For today's video mga kasaksid, magandang umaga po sa ating lahat. No? Ngayong video ay first time natin magre-review ng GWM mga kasaksid na sasakyan. Dito naman po yan sa Go Tractora at ito po ang GWM Canon 2025 model mga kasaksid at i-review natin dyan. You know? At syempre, samahan nyo ako mga kasaksid hanggang sa i-test drive natin to para makita natin kung ano nga ba ang mga feature nitong sasakyan na to. So yun, ano pa bang inaantay natin? Syempre, tignan na natin yan mga kasaksid para makita natin kung pwede ba siya para sa inyo, lalo na sa mga farm natin, panghakot natin mga kasaksid nitong pick up na to mga kasaksid. So let's go! So yun mga kasaksid, no, bago po muna tayo syempre magtuloy sa video ay may share lang po ako sa inyo mga kasaksid sa 2 Corinthians 12:9. Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Dito tinuturo mga kasaksid ng Lord sa atin na maging independent tayo lagi sa kanyang mga saksid. Dapat lagi nating iniisip na wala tayong kakayahan sa lahat ng mga bagay. Kung ikaw man mahina o grabe ang challenge na pinagdadaanan mo ngayon mga kasaksid, umasa tayo at tayo ay humingi ng tulong sa ating Lord dahil sa kanya mga saksid, walang imposible. Kaya kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng mga problema at grabe hindi mo na kaya, matuto tayong manalangin, magtiwala sa ating Diyos mga saksid at tayo'y bibigyan niya ng lakas para harapin mga saksid ang mga problema natin na pinagdadaanan. Katulad ng nangyari no kay Iso at Job. Kay Job na galit sa kanya si Iso dahil ang mana na dapat sana mapupunta sa kanya dahil siya ang panganay ay dinaya siya no neto ni Job. Kaya nung siya ay nanalangin na baka hanapin siya ni Iso at patayin, nagkita sila mga saksid at nagulat siya nung nanalangin si Job sa Lord na humingi siya ng tulong para sa buhay niya. At nung nagkita na sila mga saksid ay niyakap siya ni Iso. No? Parang tinanggal ng Lord yung anumang klaseng galit ni Iso para kay Jacob dahil sa nangyari sa kanila. So yun, ito yung mga patunay mga kasaksid na ang testimony na pag ikaw ay nanalangin sa Lord at pinagkatiwala mo, humingi ka ng lakas sa Kanya, ito ay pagkakaloob niya mga kasaksid. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Siyempre dapat manalangin tayo, magtiwala tayo sa Kanya. Alam kong kayang-kaya mo yan sa tulong ng ating Diyos. So yun, let's go na po tayo sa video. Pwede sir, kaya. Ayan tayo, tignan nyo na. Sa ilan yung capacity na pwede ikarga dito sir? Sa payload sir, 1,050 kilograms. So isang tonelada siya. Isang tonelada. Tapos towing, panghila, 3.5 tons. Ay, may hagdan na rin siya, no? So, meron siya nito. Oo. Retractable step board. Yes. Advantage sir, kung meron kang dala, pwede kang diretso ng umakyat. Tayo, hindi ka na bebelo. Hindi mo na kailangan bebelo. Ito sir yung top of the line. Ito yung top of the line sir. Kung mapapansin mo, may ganito siya, may roll bar, ito wala. May roof rail, yung isa wala. Isa wala. Tapos ito yung camera niya, 360 plus 180 sa baba, kita yung ilalim. Ganun siya. Pero when it comes sa price, mababa. Price sir, ito ay 1.710. Yung isa ay 1.520. 1.520. Yung isa 1.370. 1.370. Meron pa kasing isang darating na variant sir, plus variant yung tawagin. S-Lux kasi to, yung isa S-Lux plus. Yun yung 1.7. So, yun lang naka-ano siya, warranty sir namin, 5 years, bumper to bumper. Tapos, sa powertrain, sa engine mismo, 10 years. Ilang yung ng makina nito sir? 1.2? Engine niya sir, 2.4. 2.4. Tapos yung 2.4 din. Pareho lang sir ng engine.
All-time four-wheel drive, sir. So anong nangyari? Meron kang eco mode, comfort mode, tapos sports mode. Tapos, since naka-torque on demand system siya, same as dun sa Raptor, ang mangyayari, sir, kung hindi kailangan ng four-wheel drive, ipapakain ng two-wheel drive. Wala ka na gagawin. Autonomously siya na yung nag-a-adjust. So halimbawa, maramdaman ng gulong na nagkaroon ng less traction, ililipat niya into four-wheel drive ulit. Ganun siya. So tuloy-tuloy siya. Papalit siya ng two-wheel drive to four-wheel drive. Ganun siya. Yun sir, four-wheel drive din yun? Four-wheel drive din sir. So 1.3 naka four-wheel drive na rin siya. Ay, maganda. Ito lang, may ano lang siya dito sa kaibahan nito. Meron lang siyang, tsaka ganito no? Yun yes, wala. Sir. Wala siya na. So Lux bar yan. Ito, S-Lux. Matic. Parehong automatic sir. 9-speed automatic transmission. 9-speed? Yan mga saksi, test drive natin yan. Ito. Yan, test drive natin yan mga saksi. Yan natin. So basically may mga basic features po tayo dito. So for example, may automatic aircon na po tayo. So pipindutin lang po natin. Then automatic na po siya magsiset ng sarili niyang temperature, sarili niyang fan speed. Tapos ang addition pa po dito, meron tayong pampalamig ng upuan. So for example sa passenger seat. Ayan, pindutin natin yung 3. Mararamdaman niyo po na lumalamig yung upuan niyo sa ilalim banda. Ayan. Tapos dito din sa driver, meron din po. So, harapan lang po ang meron, sa likod wala po eh. So, then after that, meron pong wireless Android Auto, tsaka Apple CarPlay. Ayan po, nakakonect na po siya kaagad. Yung wire lang po dito is pagka kinakailangan ko lang po ng fast charging. So, meron siyang 15 watt fast charger. And then, ito po yung tinatawag natin na S-Lux variant. So, top of the line. So, sa top of the line, meron po tayong rear differential lock na standard na po siya. Tapos meron din po tayong 4-low, meaning pagka mga hardcore off-roading na po tayo, ito na po natin magagamit. So, ang basic, ang standard drivetrain po niya is all-wheel drive na po. So, no need for switching ng 2-high or 4-high. Automatic, naka all-wheels na po tayo. Kumbaga parang ano na siya, hindi ka na mag-switch pa sa mga ano na yun. Hindi na, bali naka full-time all-wheel drive na tayo. So, palagi na siyang all-wheels ang gumagana. So, meron tayong 3 auxiliary switch para if in case may mga accessories tayo ilalagay for off-roading, like halimbawa ilaw, tapos may mga ibang camping setup pa po tayo, pwede po natin itong magamit. So pipindutin lang po natin, yun yan. Tapos gagana po yung mga ibang auxiliary settings natin. So, ito din po, bago lang po siya. Meron po tayong 12.3 inch infotainment display. Dati po kasi naka 9 inch lang po siya eh. So medyo maliit lang. 2024 rin sir? 2023. 2023. Yes po. So, ito naman, meron tayong full set of advanced driving assist system. So, meron tayong level 2 autonomous driving. So, kasama po doon is automatic adaptive cruise control. Meaning, iset lang po natin yung speed ng let's say 30. Tapos, yung kotse na po bahala mag-under ng 30. And then, may option din po tayo na iset sa 150 kilometers per hour. Tapos, halimbawa, nasa-sense po ng sensor natin dito na may kotse sa harap. So basically, mag-adjust po tong kotse na to based sa speed ng kotse ng nasa harap. So pag bumabagal po siya, babagal din po ito. Yes po. So pag bibilis naman, bibilis din po. Hanggang sa naset nyo speed na let's say 150. Ganun po siya. So lalo sa expressway. Yes. Kaya biglang preno pag iba. Kaya nasasabayan niya. Yes po. And then, yan po, meron po tayong different driving modes. Meron tayong light, comfort, tsaka sports. So, yun po. Then, so far, yun pa lang po yung pinaka-basic features. Yung sana sir, sa camera niya, 360? Sa camera niya, hindi na siya 360. Bale, 540 na siya. Meaning, kasama pati ilalim. Pati ilalim. So, basically, 360 all around. Tapos, another 180 degrees view sa baba. So, that counts as 540. Ayos. So, dati sa 360 yung iba ngayon. Ito pati sa ilalim na rin. Yes. So, very, very useful siya in terms of mga off-road na daan para makita mo yung mga farmers. Yes, ganun. Sa mga farmers, kailangan nila ng 4x4 talaga. Yes, tama. Maghahakot. Sige sir, simulan natin yung pagdadrive natin. Seatbelt lang po muna tayo.
Okay, sige po. Yes, sir. So, tingnan po natin yung camera. Mapapansin niyo po, pagka-aabante, nababasa niya rin po yung ilalim. Yung ilalim. Yan. Ganun po siya mag-set. Yung hindi mo tanaw sa likod na parking, Oo. tanaw niya. Yes, Kasi tama. baka sumabit sa gutter. Yes, yes. Ganun din po siya. So, ayan. Kitang-kita natin, nag-a-adjust naman siya real time. So, ano ba, mabato. Nasisense na niya na mabato. Yan. So, ganun lang. Gusto yung GMW pala. No? GWM po. Ay, GWM. Yes, tama po. Ayan. So, ayan mga light. Test drive lang po tayo ngayon. Ayan. So, mapapansin mo, initial impression, hindi siya gaano katagtag. Hindi siya katagtag. So, yung luma po kasi medyo may tagtag po talaga. Kaya ngayon, in-improve na ng GWM. Kasama na rin yung makina, tsaka transmission. Dati po, naka 2-liter turbo engine lang po siya. Diesel naman po, turbo diesel engine. Tapos, 8-speed ZF automatic transmission. Ngayon naman, yes po. Sa gas consumption naman niya, sir? Sa gas consumption naman, sir, usually nag-range po siya ng mga 12 to 15 kilometers per liter on city driving. So, medyo matipid-tipid naman. Siya. Then, for this one naman po, yung panibagong kotse po natin is nasa 2.4 turbo diesel na yung makina. And nasa 9-speed automatic transmission na po. So, itong engines na to is built in-house by GWM. So, basically, mas in-improve na lang po niya yung performance and yung smoothness ng transmission. Kumbaga, yung ano nito, sir, parang advanced na talaga yung ano niya rin, yung feature niya talaga. Opo, tama. Kaya iba kasing mga pickup is hindi pa gaano, lalo yung mga kilalang brand din dito sa Pilipinas. So, if napapansin nyo, medyo mahal na po yung mga rivals nitong pickup na to. Pero for GWM, ito po yung so far na pinaka-affordable sa lahat. Ayan. So, konting drive lang po tayo sa highway para mapansin nyo yung tagtag ng suspension. If meron o komportable pa rin kayo. Ayan, dahil natin sa hotel lubak dito. Yan, sir. Kumari dito tayo sa may hotel lubak. Yeah. Hindi lang masyado naman na-demonstrate na maayos pero laki na ng butas niya na, pero so far wala masyado naramdaman yung suspension. Kasi dito pag yung sasakyan ko wala na, ramdam ko na siya. Ang ginaganda naman, tahimik pa yung loob. Tahimik. Hindi mo ramdam yung makina. Tapos, ingay sa labas. Oo. Pati rin yung maingay sa labas, hindi mo rin masyado maririnig. So, design po talaga siya for comfort. So, ayan. Parang, yan sir ha. Try natin nagpaset. Yeah. Pass na yan ha. Pero hindi siya masyadong umaalog. Hindi siya masyadong umaalog. So, very... Maganda yung suspension niya. Maganda yung suspension. Common composed. Canon to sir, di ba? Yes, Canon. Sige po sir. Canon na natin. Ayan. Okay, naka-ano nilock niyo sir, no? Ano na? Ito pa, nakapa. Yan. Yan yung handbrake niya. So, yung handbrake niya pala. na lang. Pipindutin mo na lang po. Yan. Ayun, okay. Kasi nagtatawa, baka di umandar eh. Ayan. Ayun. Tapos yung ano naman ito sir, na ano naman, di ba? Ano yung seat niya para makita. na-adjust naman din po. Ay, lakas ng tayo, no? Dandahan lang. Ganon din po yung mga build ng GWM cars sa ngayon. Yung preno niya talaga yung pinaka-importante. Kasi safety po talaga ang priority din. Ting papak mo lang talagang ano. Ayun, kitang-kita natin. Yung power. Tapos ang pinaganda po sa camera niya, sobrang high definition po siya. Kumbaga,
Kumbaga, hindi siya malabo, talagang malinaw na malinaw. Okay. Grabe, ano niya, preno niya. Pero ang kinaganda lang po dito is naka all-wheel drive na po siya kumpara kay other brands na kailangan pang i-switch. So may 2 high, may 4 high. Ito all time, all-wheel drive na po siya. Parang ano yung ano niya sir, yung parang pakiramdam ko sa ano niya, sa dito sa gas niya, ay sa pedal niya. Parang hindi siya kaagad umaano no. Hindi siya gano'n ka sensitive. Oo, parang kasi iba umagano. Kapak lang, diretso na. Ay depende kasi kung naka-sports or ano. Oo, yun. Okay. Ngayon po kasi naka-eco mode po tayo eh. Kaya pala. Kaya sabi ko papansin ko ano siya. Pero pag ano mo yung preno, bigla siyang pepreno pag ano. Kaya medyo dahan-dahan lang din po sa pag-apak para at least kontrolado na. Kontrolado. Okay. Ayan, sige po. Ayan. Uy. Sige po. Roll po tayo. Yun. Mas ganito ka na lang paikot. Sige sir, roll lang. Kahit sa may gas station na lang din sir para para nasa niyo yung bilis din niya. Pag ano mo na talaga, dire-diretso mo na siya. Yung ano niya talaga, yung power niya na ano. Pero doon sa ano sir, yung hindi top of the line, ano na siya, okay rin yung ano niya, yung ganito din, yung sa mga sa transmission niya. Ito na yung top of the line niya po, boss. Yung mga lower variant. Yung lower variant. Ganito din po, same na same. Okay. Tsaka may sensor na rin pala siya, no? Na pag may dadaan sa gilid mo. Yes po. Kasi Blind spot monitoring po ang tawag natin dyan. Kasi yun yung nakikita ko sa mga bagong SUV ngayon eh. Opo. Tapos pagka nahihirapan kayo sa, let's say, sabihin nating sa mga gulong nyo, pwede nyo lang po itong pindutin, itong camera. Tapos lalabas na po siya. Ganun. Yun. Kasi mula lang talaga, kakapain mo pa yung makina. Opo. Tama. Yung yung pre-PMS neto sir, parang ilang yung years 5 years. 5 years po. Sa akin 3 years eh. Maganda to 5 years. Opo. Titingnan na lang natin yung camera para ano. Yan. May onting off-road lang tayo. Kaya. Dito lang din sa gilid sir. Apo? Dito lang po sa gilid. Ayan. Sige sir, dito na lang. Okay. Okay sir, maraming salamat sir sa experience nito sir. Sige lang po. Tapos pindutin lang po natin yung peak para sa park. Ay, park. Yan. Neutral. Pipindutin lang po natin tong peak. Yan. Okay. Park na po siya. Okay. Hindi mo na pala pindutin dito? Hindi na po. Automatic na po siya. Okay sir. So mga saksid sir, ang pangalan nila sir? Hans. Si Sir Hans, yan na tinuruan niya tayo dito mag-demo na itong sasakyan na Canon na 2025 model sir, di ba? Yes, na top of the line mga saksid. So kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-message sa sir. Saan pwede mag-message pag sa GWM Philippines. GWM Philippines Facebook page mga kasaksid. I-message nyo lang sila about sa price and then kung ano yung specs nito sir. Yes. Kaya sir, maraming salamat. Thank you.